hula ko uulan sa south dahil ang dilim doon, oh. Ganda nung dalawang NMAX, oh. Papapdol pa siya, oh. Hindi kaya siya giniginaw niyan. Yung helmet pa niya, oh, wala siyang lens. Ang lakas ni Sir Idol. May nanghihingi ng sticker. Doon tayo banda. Boss! Bossing! Kumusta buhay buhay? Uy! Ganda, uy! Tingnan nga natin yung cold start niya. Hindi talaga maingay yung motor, eh, no? Hindi siya bulahaw, eh, no? Meron siyang ugong pero hindi nakakaabala. Hindi masakit sa tenga. Let's go! Naka C mode tayo ngayon dahil basa pa rin yung kalsada. At kahit na hindi umuulan dito, hindi naman natin alam, baka umuulan sa ibang lugar, diba? Eh hindi naman kasya sa leg bag ko yung kapote tsaka yung kapote natin sa ibaba, kaya sinuot ko na. Sa mangyayari ngayon, kukunin natin yung Z1000. Eh merong bag yun sa likod, diba? So ito ko na ilalagay yung mga kapote natin kung hindi man uulan. Pero hula ko uulan sa south dahil ang dilim doon, oh. So kailangan tanggapin na natin yan. Okay lang umulan, wag lang sanang babaha. 170 seconds hindi ko nagawa yung technique natin. Magkakasama sila, oh. Ganda nung dalawang NMAX, oh. Papapdol pa siya, oh. Ganda nung sapatos niya, oh. May rayo palang ganyan. Medyo okay na rin yung ganito kahabang oras na paghihintay. Parang kung iisipin mo yung pag-travel mo doon, kung magsho-shortcut ka, same lang. Uy, Mustang. Halos isang linggong tuloy-tuloy na umulan. Actually hanggang ngayon umuulan pa rin, eh. Buti na lang doon sa lugar namin mataas dahil malapit siya sa Angeles City. Kaya naman doon ako kumuha ng property, kahit maliit lang na bahay. Sa dami ng motor natin at ilang sasakyan, mahihirapan akong itaas yung mga yon kapag lumubog sa lugar namin. Ang dami nating nabalitang nalubog sa bandang Kamaynilaan at nakakalungkot na balita yan, including Ninong Ray, ha. Kita nyo yung kitchen niya, ako nanonood ako sa kanya, eh. Yung kitchen niya na parang studio na rin, nakakalungkot makita na may tubig sa loob niya, no? At nakakatuwa naman na may mga nagre-rescue kahit sikat na artista like si Gerald Anderson. Nakita ko meron siyang sinagip gamit nung kanyang swimming pool pang bata, eh. Ang daming lumubog na mga sasakyan na naman ngayon. After this bagyo, malamang sa malamang marami na namang for sale na sasakyan. Kaya yun, nakakalungkot kasi ang tagal mong ipinundar, pinag-ipunan, tapos makikita mo nalubog, di ba? Masakit yun kasi pag nabasa ang interior ng sasakyan, imagine kung ano na lang yung amoy nun, di ba? Eh yung tubig na pumasok dun, di naman malinis. Yung engine, magagawan ng paraan yun, eh, di ba? Eh yung interior, hirap habulin ng amoy nun, lalo na kung brand new. Nako, medyo nakakapanibago yung expressway. Mababagal yung takbo nila, oh. Siguro dahil alam nilang madulas yung kalsada, eh, no? Tuloy-tuloy pa rin yung ulan, eh, oh. May nakasabay pa tayong nakamotor, oh. Oh, lupet. San ka pa? Naka t-shirt at short lang, oh. Masakit sa balat yan yung hampas ng tubig. Mukhang may mga kasama pa siya, oh. May nakamotor pa sa likod ko, pero nakakapote. Uy, NK, oh. O ba yung angkas nyo? Hindi na siya nag-gloves. Medyo masakit kasi sa kamay yung patak ng tubig pag bumibilis, lalong tumatalim yung patak. Asan yung naka t-shirt tsaka short? Tignan natin, abulin natin, no? Try natin sabayan. Lupit niya. Mukhang malapit lang pupuntahan dito kasi tsinagaan niya, eh, no? Hindi kaya siya giniginaw niyan. Yung helmet pa niya, oh, wala siyang lens. Ang lakas ni Sir Idol. Naka eyeglass naman pala. Lumakas yung patak. Nakakapote at inside armor na rin ako, no? Pero yung patak
tumatagos, ang sakit, ang talim. Parang binabato ng mga graba ng truck. Hindi ko siya kilala. Malamang hindi rin niya ako kilala. Kasi boss lang yung tawag niya sa akin. So mukhang naganda lang siguro sa motor. Lapit talaga ng motor ni Brother Rain. Agaw pansin. So dito bawal mag right turn kapag naka red signal. Parang replay lang ah. Dito ulit ako ah. Hindi, magsasoli lang ng motor. Tapos meron pa ako pupuntahan mamaya sa Pasig. Kaya lang bago ako pumunta doon, kailangan makahanap ako ng card reader. May kukunin akong soft copy para sa Hilux natin. Diba na-remap yung Hilux natin. Ngayon kapag gusto kong ibalik sa standard, yung hindi naka-remap, eh da-download ko dapat yun. Tapos i-apply nila sa Hilux para back to stock siya. Yun naman ang maganda sa remap na yan, may babalik mo kasi program lang siya eh. Hindi nakakapote yung mga tao dito. Tsaka ramdam ko yung init. Dito pa talaga ako nagpark sa may totowing. Tatanggalin ko na yung kapote ko kasi mainit. Itong kapote naman madali naman itago to, kaya ito yung pinaka paborito kong kapote dahil manipis lang siya. Buti na lang yung nagtotowing naka-brake. Ayan, di ba? Naging presko. Ang liwanag kakasilaw eh, no? Malagay natin sa bag ngayon. Sana kasya. Pinagandaan dito sa bag nyo to, expandable siya. Pagka maglalagay ka ng malaki, tanggalin mo yung zipper niya ganyan, lalaki siya. Tapos yun. Tapos ang problema, yun lumamig. Isa-search natin is Torque Off-Road. Oh, that's right. Yung pantalon ko na kapote, hindi ko na tinanggal kasi black naman siya. Hindi siya nakakayang tignan. Masyado nga lang expose yung body armor ko, lalo't naka back protection ako. Parang nakalabas yung buto ko eh, no? Nakalabas yung spinal cord ko eh, no? Pag dito sa Maynila, laging nasa gilid lang. Kaso papasok tayo dun eh, sa may underpass. Tupin natin side mirror. Yan. Oh, di ba? May nasiraan pala, kaya pala traffic dito. Na flat. Baba tayo dito. Hirap na hirap yung mga truck pagpaahon, di ba? Lamig, presko. Sarap pala ng ganito. Pwede naman palang body armor na lang eh, no? Kaso kasi kitang kita yung back pro ko eh. Para akong galunggong eh. Yung mga kasuotan ko ngayon, wala naman nagturo sa akin ito. Nakikita ko lang sa mga ibang riders, tas gagayahin ko lang. Ngayon naka leg bag ako kasi itong leg bag na to is waterproof. Kung makikita ninyo yung zipper nya, merong cover yung zipper para hindi dun tumagos yung tubig. Kasi dun sa T/G na belt bag ko, pag mahina ang ulan, okay siya. Pero pag sobrang lakas na, tumatagos yung tubig. Kaya yung pera ko, yung ORCR, mababasa eh, sayang, di ba? Eh yung pera pa naman pag nababasa, napupunit ka agad. Eh pag 1,000 yung napunit mo, paano na? May nanghihingi ng sticker. Doon tayo banda. Ito, gas station. Bigyan natin sila ng sticker. Nakilala nila ako kaagad kasi para tayong naninikit nito. Oh, thank you. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Papunta kami ng Batangas. Okay, ingat kayo ha. Okay, yung dalawa. Pwede po mas. Sige po. Thank you po. Thank you po. Ingat, ingat. Ingat kayo. Para akong enforcer dito. Speaking of enforcer, may natikitan, walang helmet. Ayun lang. Nandito tayo sa pa towards Commonwealth, no? Ayun yung Commonwealth pag ganun. So may nag-comment sa akin na dapat papasok tayo dyan sa U-turn slot sa ilalim ng overpass na yan, and then papasok tayo sa McDo. Kasi ang gagawin natin is banda dito kasi yung Torque Off-Road banda dito eh, no?
So kung lalabas tayo ng Commonwealth, mag-U-turn tayo and then U-turn ulit doon para dito tayo. Ngayon ang gagawin natin, U-turn tayo sa ilalim ng overpass. Pagkatapos, ayun, mukhang pwede naman tumbukin itong ano na to or kung hindi natin kayang puntahan yan, kasi mukhang pwede naman eh. Manghuhula lang ako guys Let's go. Manghuhula lang ako Kasi dyan sa U-turn na yan, hindi tayo makakapasok dahil may barriers So malayo yung U-turn slot natin. Ngayon ang gagawin is gets ko na. Ito yun. Ito yung McDo. Tapos dito tayo lalabas para hindi tayo ma-shoot dun sa barrier na yan. Okay. Ngayon ang mangyayari, matutumbok na natin yung U-turn slot na yun. Ayun doon banda. Okay, last time kasi pumasok ako dyan sa barrier na yan kaya hindi ako nakapag U-turn dito. Syempre paglabas mo doon, hindi ka pwedeng tumuwid kasi ilang lanes yan, 5, 4, ganun. So ito, nakapag U-turn tayo kaagad Uy, salamat sa nag-comment na yun dahil sa'yo hindi na ako nakapag U-turn ng malayong malayo. Pagkatapos U-turn slot na naman. So banda dun kasi yung Torque Off-Road. Ito maganda yung U-turn slot dito dahil para siyang kuweba pero maliit lang. Puno pa ng graffiti pa tayo dito syempre. Huling bomba na natin sa Hayabusa. Okay, welcome back! Hindi ko alam kung anong pangalan ng village na to. Wala siyang welcome remarks or basta alam ng mga nanonood sa akin kung anong lugar to At saka marami din akong viewers na banda dito daw. Hindi ko naman din alam kung kailan ako pupunta dito dahil unpredictable din yung weather nawala na rin yung kaba ko sa motor na to kasi ayaw kong ma-damage yung motor na to Ito na yung Torque Off-Road. Naku, nakakahiya. Ang dumi nung motor Yun welcome back Z1. Hindi mo nagtagal, naka-car wash ka agad yung motor. Pero tama yan kasi para hindi agad mangalawang yung kadena Paano bro? Thank you. Pre, bye bye pre. Boss! Bossing! Musta buhay? Thank you Idol. Titikit nyo ba sa bike ngayon? Wala pa nga sa bahay namin. Yun ayaw nyo talaga sumama sa Kaibiyang Tunnel, ayaw nyo sumama? Basta nakangkas daw. Ingat kayo. Salamat Idol, pabomba. Sige lang. Bossing! Alright. Idol. Matagal-tagal din nagamit to Parang nilinis nila yung motor Pagkatapos ko kasi dito, biyahe tayo ng Kaibiyang Tunnel. Sinet ko na ang aking Google Map pa Kaibiyang at ngayon ay nasa 2 hours and 44 minutes yung biyahe papunta dun. 86 kilometers, medyo malayo-layo pala, parang mula dito hanggang Pampanga ulit. Alam ko sa ibang tao mabigat na talaga ang Z1, pero after kong gumamit ng Hayabusa at sasampa ako dito ngayon sa Z1, ang laki ng weight difference nila pag nagdadrive ka na Sa bagay, mas mataas
yung body position mo dito. So pag paspas mo, mas pwersado eh. Unlike kapag mababa yung motor, medyo dahil mababa yung center of gravity, alam mo yun, di ba? Mas mabilis yung ganyan compare sa ganun, no? Kapag sa Maynila ka lang nagra-ride, no, okay na okay tong kasuotan ko ah. Hindi siya yung super para kang nagre-race track. Alam mo yun, dahil malapit lang naman pupuntahan mo, ayaw mong maging super loaded. So enough lang yung protection para mas confident ka pag nagra-ride. Aba, mag-skyway pala. Di pa ako nagpalit ng baterya ng GoPro. Pagkadis ko dun sa Torque Offroad, 32%. Madali na lang pumunta sa Kaibiyang Tunnel ngayon, lalo't mayroong mga skyway, expressway na madadaanan, and makakadaan pa tayo dun sa expressway na dumaan sa dagat. Oy, no RFID. Hindi ako sure eh kung may load, kaya dito tayo. Mahigpit talaga dito, oh. May natikitan na ng overspeeding, oh. Patay, nahabol dito. Wala ka ligtas dito kasi tollgate yung lalabasan mo. Uy, ganda, uy. Ayos yun ah. Sir, hindi ako sure kung may load ako. Wala, may scan mo ba dyan? Oo sir, pero ako ng card. Ah, card lang kailangan. Duda kasi ako eh. Mahirap sumugal. Meron? Okay, nice. This is the time magpapalit tayo ng baterya ng GoPro. Ito na yung sinasabi kong ginawa nilang kalsada, yung sa may dagat. Kung titignan mo sa Google Map, oh, puro blue. Oh, dagat nga. Kaya pala yung amoy dito, amoy dagat talaga. Kaya kapag natsyempo ka ng bagyo dito, sigurado malakas ang hangin. Itong tollgate nila dito, parang kahawig sa Thailand or Malaysia. Ganyan siya kaluwang. Tsaka magkatuwid yung papunta doon at papunta dito. Ayan na yung dagat, oh. Ang dami palang mga malalaking barko banda doon. Tapos dito sa Google Map, oh, kita mo yung guhit na yan, kabilaan, tubig. Alright, so sa mga gustong sumama sa akin papuntang Kaibiyang Tunnel. Uy. Uy. So yun, sa mga gustong sumama sa Kaibiyang Tunnel, i-upload po natin siya sa next video. At pansamantala, hanggang dito muna yung ating content at medyo mahaba-haba na. Abangan nyo na lang sa susunod na episode at samahan nyo ako tuklasin ang Kaibiyang Tunnel ng gabi. Tamang-tama ang oras natin ay mag-alas 4 na ng hapon at nagtakda ako ng meetup time sa may Tenere ba yun? Tahero? Basta dun sa lugar na yun. Pinost ko sa Facebook ko at doon na lang magkita-kita. Dahanan ko yung mga gustong sumabay lang. So sa mga hindi pwede, wala naman tayong magagawa. Sa mga gusto, sabay lang sila. Ganun lang yun. At hindi ko na siya masyado in-announce ng super aga para hindi ganun kadami yung mga motor na sasama dahil baka mag-cause pa ng alam yun na aksidente. Alright, so para sa pagtatapos ng ating video, since palabas na tayo ng expressway, you know, traffic na doon, no? So bigyan ko lang kayo ng isang malupitang bomba. Wait for speed.